A great Wednesday afternoon, everyone. Hope you're having a great week so far. And as always, we bring you the very latest news of the day. I'm Denise Tan. And I'm Lourdes Vera. Ikaw ba ay isang kaibigan? Bakit? Because a friend in need is a friend indeed. But a friend with a drink is better. It's not always about you. Naku! It's not always about me. It's always about being light and all right. Because this is Afternoon Delight. Okay, Miraculous po ngayon, August 21st, and it is Ninoy Aquino Day. At in 2 days po, long weekend na naman para sa marami nating kababayan. Hashtag Sana all. Kaya pakiramdam ng ganun. Ng long weekend, ano? 4 na araw, wala kang ibang iisipin. Kalma, kakalma ka lang. Mm-mm. Sabi nila, ano yung kanta? Baby, yan? kalma. Baby can na! Hindi, akala ko baby can last. Baby can last! Iba tayo, di ba yun? Hello sa mga baby can last yan at sa mga nagbe-birthday ngayon. At, alam mo si Ate Shena, ngayon yata yung birthday talaga, hindi kahapon. Tama ba? Anyway, birthday ngayon ni Martin Andanar. Happy birthday. Oo, dating PCOO Secretary Martin Marfori Andanar. Okay. Ngayon na nasa China na. Ngayon naman, ang ating delight of the day, the chosen delight of the day, ay walang iba kundi Filipino classic merienda na turon. Ang dami nating handa ngayon, ipakita nga natin. Bakit naman turo ng init pa, oh? Alam mo, Yes! Denise, nilalagnat ang ilalim ng terrain na ito. Nako, isa yun sa mga favorite ko. Hawakan mo. Fills you up talaga eh. Hindi, yung i-feel mo lang. Okay. Nilalagnat. Mas gusto mo ba yung turon na piping hot or yung medyo malamig-lamig? Yung sakto lang, warm lang. Basta ang gusto ko sa turon, dapat laging may langka. May langka. Oo. Alam mo ba itong turon na to nasa 25 pesos yata? Marami tayong mga kapatid na uring manggagawa. Na ito na mismo yung meal nila. Eh kasi mabubusog ka kasi may saba. gaano kalaki Oo. Alam mo ba Ah, na ang turon ay Christmas fair? food? What do you mean? Kasi di ba, come they told me para pam turon. Na in fairness, may pa-build up ka ng konti ah. And I am sorry. Akala ko thank you. Friend pa rin tayo, ha? Oo. Anyway, ilang hiwa kaya ng saging na meron yung sa turon na yan? Nako, hindi natin alam, no? Pero again, madaming ang nag-enjoy sa turon because, you know, it packs a lot of, punch for what it is. May It fills you up. it fills you up. Oo. Carbs to give you energy. Yes, oo. Tsaka, it has everything that you need in a dish. It has crunch, it has sweetness. Sa loob, meron siyang mga chewy, mushy, soft textures and everything. No? At kulang na lang dyan ay, may iba, no, nag-explore sila ginagawang turong a la mode. May ice cream sa ibabaw. Ah, yes. Pero kasi ako, yung sa akin, kaya gusto ko yung turon kasi madaling kainin. Like, kung nagmamadali ka sa hapon, diba, you can just grab and go. Kunyari lang si Denise doon, pero kinakain niya to isang buo. Meron kasi di ba yung mga social na turon maliliit lang. Yung sweet lang. Mukha siyang lumpiang Shanghai. Oo. Para, di ba, bite size. Alam mo, Ito hindi eh. Di ba? Solid siya eh. May sampalok. Meron yung maliliit na sinasabi mong ganun, di ba? Sampalok? Sikat na sikat sa may UST. Ay, hindi ko alam yung mga bagay na yan. Hindi ko na inaabot yan eh. Pero, kunyaring ganyan, ikaw ba hahatiin mo pa yan? Hindi. Isang grab and go Oo, talaga. recta firm na niyan. Yung clear na plastic. Ganyan, dapat ang turon. Pero alam mo depende ito masasabi, ito, observation. May mga areas kung saan binebenta yung sikat na chain na yun, ano? Ang mga mall sa may supermarket. Tago natin sa 2 letra. Okay. M tsaka S. Yan, clue. Okay. Depende sa lugar kung saan mas maraming mga manggagawa. Unang nauubos yung turon. Turon. Pansinin mo. Kasi, yun nga, merienda yan na it will last you for hours.
Ako usually, kahit nakakain ako, bibili pa rin ako niya. Iuwi ko lang, i-ref mo, di ba? Konting toaster lang yan. Bon appetit! Correct. Oh, again, Alright. yan po ang ating delight of the day. Kasi hump day. Hump day ngayon. Hump Camp day. Day Wednesday. Okay, at dahil dyan, pag-usapan natin ang ating mga storya on social media. Unahin natin, what is on onenews.ph. Teachers to get 7,000 pesos medical allowance starting Ay. next year. Approve. Palakpakan natin yan. That's a 1,300% increase para sa mga benepisyong ito para sa ating mga guro. Ito ba ay gano'n na kasigurado ito, Tita Denise? Po, ito na nga yung pinag-uusapan. There is an executive order that will provide an annual medical allowance of 7,000 pesos to eligible government civilian personnel, including, kasama po, yung mga public school teachers. Aha. At syempre, ang laki ng itinaas niyan dahil back in 2020, yung provided allowance for medical examination is 500 pesos. And that is really to cover the cost of health maintenance organization type benefits. So, Correct. 500 pesos to, magkano yun? 7,000. 7,000, ha? Oo. Oo, kasi hindi lang naman yung ospital ang mga issues dito. Yung cost din, halimbawa, yung mga maaring mga diagnostic Yes. test, mahal yung mga yan. Oo. Correct. Yung mga, kunyari, blood test, x-ray, ultrasound, etc., etc. Nako, pero, Ah. ito ba ay, nako, hindi kaya magka-issuehan naman to kani-kanin kung sino ang nagpasimuno niyan. Alam mo naman, uso ngayon yung mga kalkalan ng ano, Kalkalan talaga, okay. Oo, parang may nangyari kahapon na kalkalan, parang sumbatan. Anyway, Ungkatan ba? Ungkatan? mahalaga ang health insurance ng Correct. teachers. Oo. Kasi minsan, alam mo yan, ang sakit marinig yung nagsilbi ka sa gobyerno tapos ito yung isang kailangan manghiram ng pera sa mga kaibigan, kamag-anak, mga magpapa-fundraising, etc., etc. Sa totoo lang, tapos maririnig mo alam ba yung PhilHealth, may ibabalik na pera kasi hindi nagamit. Para saan ba yung pondo? Oo. Hindi, tsaka madami tayong nadidinig na kwento, no? Even the teachers, they usually spend out of pocket for supplies and all that. So doon napupunta yung iba nilang pera Correct. imbes na, para sa medical allowance nila. Correct. Considering, ang DepEd, ang pinakamalaki, no, at pinakamalaking pinopondohan, so supposedly for every year na lang, siya, ang departamento may pinamalaking budget, may pinamalang cut ng national budget. At kung totoo nga, ang national budget daw is an expression of the spirit of a country. Doon mo makikita kung saan nilalagay ang prioridad. Pero, minsan kulang pa rin yata talaga. At nadadamayan ng ating mga public school teachers. Actually, merong data from the Philippine Overseas. Ito, saan ba natin na? Philippine sa Overseas POEA. Employment Administration that showed an average of 1,500 Filipino teachers leaving the country Nako. annually Nako. over the past 3 years. Hindi lang yan past 3 years. Feeling ko sa Hong Kong, randomly may mamimit ka ng mga... Nag-work sila as, okay, ang training nila, they were teachers here. Tapos, pagdating doon, they have to do menial labor. Nothing wrong. Pero ibig sabihin, sayang naman, di ba? May henerasyon na maaring pagturuan. Pero anong magagawa mo? Ang laki, yung contrast talaga ng diferensya ng sweldo, wala. No contest. Talagang, kung kailangan mo mag-survive, minsan hindi enough ang idealismo. Oo, dahil may mga bayarin na hindi natatapos. Correct. Diba? Mga responsibilidad. Pero ito na nga, hopefully, this increase will benefit our teachers at talagang maramdaman nila yung epekto nito. Aba, kailangan nila dyan, friend, isang kaibigan. 10 million pesos. Nako, nagbubukas na yung pinto. Ano kaya ito? Anyway, so 7,000 medical allowance starting 2025. Okay, ito nang pag-usapan natin on the U.S. campaign for the November elections. From CNN.com, Barack Obama addresses Democratic National Convention. Ito na bringing out the big guns. Anyway, kasi si Obama ay naging senador from Chicago. So, eksaktong-eksakto talaga.
kung napanood mo ngayon, The Trial of the Chicago 7, Tita Denise, Chicago pa rin. Oo. At So- a very historic yung lugar na yan. Oo. So, ayan, meron, I don't know if they can see the photo on the screen. Palakihan natin ng konti. It's Barack Obama together with Michelle Obama on stage. And Michelle was saying that Hope is making a comeback. And they are, of course, referring to the candidacy of Kamala Harris Kala ko Joe Biden. as well. No, ayan. Pero isipin mo, nung during the desperate Biden days, muntik-muntika na si Michelle Obama, di ba? Tinutulak. Pero my God, look at the braso. Look at those arms. Toned. Di ba? Walang sinabi arms si Barack Obama dyan. Yan ang arms of authority na tinatawag. Oo, so ngayon, kahapon nga si Steve Kerr, nagsalita pa ako sa Chicago Bulls, ano? Si Coach Steve Kerr. Ang sabi? Yun nga, sabi, ano yung kinote pa niya si Steph Curry. Yung, ano yun, 99 ba yun? Yung may kinalaman sa pagtulog. Parang trash talk sa kalaban. Ano nga ba yun? Sleep tight or something. Yes, Parang gano'n. So Usually, sinabi niya about Donald Trump kasi supporter ng Democrats itong si Steve Kerr. Ayan, so interesting kasi alam mo, ang dynamic talaga ngayon at may groundswell talagang support for Kamala Harris. At kabaligtaran naman ang nangyayari sa Republicans. Medyo malungkot at once upon a time, parang si Trump ngayon, ang parang matandang-matanda at napaka-calcified ng mga Oo, movements. ganyan ang... kahapon lang pinag-uusapan natin pati na that Taylor Swift thing would hurt him. Nako! Sunod-sunod na yung nangyayari dito. No? And everybody is showing their support for Kamala Harris, including the Obamas. Okay, Hope is making a comeback. Yun pala yan, ano? Pero isipin mo, ang dali ba natin si Trump for the racism kasi she also attacked Trump saying that the top job he's seeking might just be one of those black jobs. So, yung mga ganyang hirit. Mga ano yan unsecretly racist. Yan. Pero tandaan natin, after the Obama presidency, doon biglang nagkaroon ng resurgence ng white militancy, ika nga. So, Abangan natin, the presidency or the elections will be again this November. ang galing din kasi nung partner ni Kamala Harris, si Walz. Marunong bumanat at coach dati. Dating coach. Tapos magaling magpatawa. Kala mo kung Marunong lumaro. kumbaga. marunong lumaro. At kung tutuusin mo, kala mo tanda-tanda ng ang laki ng agwat nilang edad nila, no? 1 year lang halos. Di lang halata. Okay, now we move on to the latest in showbiz. Iconic OPM band Eraserheads has been honored with Gawad Oblation. Aba? That's, of course, from their alma mater, the University of the Philippines. That and more stories from News 5 correspondent MJ Marfori. Isa na namang milestone ang naabot ng iconic OPM band na Eraserheads. Iginawad sa kanila ng kanilang alma mater na University of the Philippines ang prestihiyosong Gawad Oblation. Present sa awarding sina Marcos Adoro, Buddy Zabala, Raymond Marasigan at Eli Buendia. Matatanda ang sa UP nagsimula ang kanilang banda noong late 80s. At ang parangal na ibinigay sa kanila ay para sa kanilang kontribusyon sa Philippine music industry at pagsalamin ng UP values sa pamamagitan ng kanilang sining. Sa apat na sulok ng mga gusali ng institusyong UP, Diliman, namin naranasan ang tunay na kalayaan. Kalayaang pumili, kalayaang maghayag, kalayaang sundin at pakinggan ang sariling himig. Sa ngalan ng pag-ibig, Kung hindi rin lang kung di rin lang ikaw, at huling sandali. Ilan lang ito sa mga iconic hugot songs ni Jello, Don, Jem, Jet at Zell na bumubuo ng OPM indie pop alternative rock band na December Avenue.
At ngayong 15th year na nila sa industriya, kaka-anunsyo pa lang ng kanilang concert, sold out na ito agad. Magbubukas na tuloy sila ng SRO o Standing Room Only. Natatakot nga kami noong umpisa kasi iniisip namin, gusto lang sana namin medyo maliit lang. Ang good news pa, may ila-launch sila na kanta sa kanilang major concert at ang titulo, Nagparaya. Pero how true na ito raw ay para sa much-awaited Hello, Love Again film ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Ang December Avenue kasi ang gumawa ng hit song ng Kung Di Rin Lang Ikaw para sa Hello, Love, Goodbye. Sa movie, hindi namin alam kung ano yung script ng movie. Hindi pa namin alam eh. Oo. Pero tayo ba? Kung sakali. Sakali. Baka magtugma naman dun sa story ng Direk, baka movie. kailangan mo ulit ng ano. Direct. Samantala, nagsalita na rin ang banda tungkol sa issue ng singitan sa mga gig. Ito ay matapos mag-trending sa OPM World ang dati pang naging hirit ng bandang Tanya Markova tungkol sa Ben and Ben. Bagay na nilinaw na rin naman ng Ben and Ben. Say ng December Avenue sa issue na ito, Ang nangyayari kasi, most of the organizers and yung events kasi, hindi talaga may iwasan yung mga delays sa sa lineup, sa sequence and ano. So mausog na mausog. Yeah, it's up to the organizers talaga. You also have this delicadeza thing na dapat medyo madali ka rin pakiusapan at the same time. Kasi you'll never know maliit lang yung industry natin and yung mga taong ka-work mo today, magiging ka-work mo rin sila tomorrow sa August 30 na ang 15th anniversary concert ng December Avenue sa Mall of Asia Arena. Nako, yung mga singitan na yan, noon pa yan, Tita Denise. At ang isang sikreto dyan, Oh, ano ba? magbaon ng maraming pasensya at At maiinom. pampag-GB. Pampag good vibes. Aha. Oo, nakaw kasi. Alam mo, kaya may ganyan. Kasi maraming lagari. All right, time for a quick break. And as we do that, here's a report from the Associated Press about a Donald Trump ally now supporting the presidential run of Kamala Harris. Watch this. I wasn't just a Trump supporter, I was a true believer. I was one of his closest advisors. The Trump family became my family. I spent Easter, Thanksgiving, Christmas, and New Year's all at Mar-a-Lago. I saw him when the cameras were off. Behind closed doors, Trump mocks his supporters. He calls them basement dwellers. On a hospital visit one time when people were dying in the ICU, he was mad that the cameras were not watching him. He has no empathy, no morals, and no fidelity to the truth. He used to tell me, "It doesn't matter what you say, Stephanie. Say it enough and people will believe you." But it does matter. What you says matter, and what you don't say matters. On January 6th, I asked Melania if we could at least tweet that while peaceful protest is the right of every American, there's no place for lawlessness or violence. She replied with one word, no. I became the first senior staffer to resign that day. I couldn't be part of the insanity any longer. When I was press secretary, I got skewered for never holding a White House briefing. It's because, unlike my boss, I never wanted to stand at that podium and lie. Now here I am, behind a podium, advocating for a Democrat. And that's because I love my country more than my party. Kamala Harris tells the truth. She respects the American people, and she has my vote. Thank you. Alright, nagbabalik
po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po ang inyong kaibigan, Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thanks for staying with us. Alright, our top stories. President Bongbong Marcos announcing heads will roll if indeed dismissed Bamban Mayor Alice Go was able to slip out of the country. And here's another development. The government has reportedly notified the Interpol about Go's case. And News 5 correspondent Elaine Fulgencio has a report. Where in the world is former Bamban Mayor Alice Go? What the Bureau of Immigration can confirm for now is that they too receive reports that she landed in at least 3 countries, Malaysia, Singapore, and more recently, Indonesia. But how did she do it? Illegal po yung paglabas niya, wala po siya sa ating record. Maaari pong in-abuse niya yung mga informal ports of entry and exit. Sa tingin po natin, deliberately iniwasan yung pagdaan po sa mga immigration inspectors. Possibly po either a private airstrip or bangka po or yate, patawid po ng Malaysia. The Bureau is now investigating how Go managed to get away and whether there were immigration officials who helped her escape. Pagka kung ito po ay nakaalis, meron po talagang kasabwat ito, meron itong protector, meron pong nag-facilitate ng kanyang biyahe kasi hindi po basta mag-book ng isang eroplano, ng private aircraft, hindi po basta pwedeng lumipad na lang yan ng ganun-ganun na lamang. The National Bureau of Investigation is likewise verifying this development, since up until now, no eyewitness has come forward to say they saw Go overseas. We are still confirming the veracity, the truthfulness of the report. We are still conducting yung amin talagang personal knowledge na makausap yung mga immigration officers of yung Malaysia and Indonesia. As of now, ano pa lang balita pa lang, documents, but then wala pa nagte-testify that they personally saw Alice Go there. The NBI will also summon Attorney Elmer Galicia, who notarized Alice Go's counter affidavit. The document was signed August 14, a month since Alice Go's alleged departure from the country. Attorney Galicia, he is testifying that Alice Go went to him personally and subscribed and sworn the affidavit na we will siguro summon or subpoena Attorney Galicia kung he is still telling the truth. If proven that Go did not personally appear to sign her counter affidavit, Attorney Galicia could face disbarment. Violation yan ng aming ethics o na notarial services. Pwedeng ma-disbar ka or ma-suspend ka, depende sa sitwasyon. But here is a serious situation where we are looking for kay Go, and then magse-certify ka na nag-appear before you. That is a very serious matter. The Justice Department also vowed to go after individuals who helped facilitate Alice Go's escape. Justice Secretary Boying Remulla has ordered a thorough probe on the matter, saying heads will roll. They will also be looking into whether Go's lawyer, who to this day is insisting that she is still in the Philippines, has any liability. Attorney Stephen David told One News Storycon yesterday, just after the news broke of her fleeing, that he and his client spoke the night before and the dismissed mayor gave her assurance that she is still in the country. But another agency, the Presidential Anti-Organized Crime Commissioner PAOK, has also confirmed to One News that their counterparts overseas likewise verified that based on their immigration records, Go is now out of the country. PAOK spokesman Winston Casio also believes Go got help fleeing. She would not have been able to do that. Tama po yun, kung mag-isa lang po siya. Talaga meron hong mga tumulong sa kanya rito para makalabas po ng Pilipinas. Pero hindi natin alam at this point kung sino pa. Kaya kung natin dapat malaman is ano po ba yung mode of transportation ng paglabas sa Pilipinas? So, was it through plane or through boat? Para malaman din po natin kung sino yung mga titinan natin, mga ahensya o mga tao at mga lugar na iimbestigahan natin. Reporting for News 5, Elaine Fulgencio, we are One News. And now here's a quick rundown of more stories on One News.
A World Health Organization official says Mpox is not the new COVID. WHO Regional Director Hans Kluge stressed that authorities know how to control its spread. Back home, President Marcos met with health officials to discuss Mpox. The DOH will coordinate with the business sector in crafting a set of guidelines against the virus. Meantime, 12 medicines have been added to the VAT-exempt list by the Food and Drug Administration. These include medicines for cancer, diabetes, hypertension, kidney diseases, tuberculosis, and mental illnesses. And Senator Amy Marcos has revealed the supposed senatorial lineup of the administration. The list includes representatives from Partido Federal ng Pilipinas, Lakas CMD, the National People's Coalition, and the Nacionalista Party. However, PFP National President Governor Reynaldo Tamayo clarified that this slate is not official yet. All right, and in case you missed it, there was tension in the most recent budget hearing at the Senate. The personalities involved, Vice President Sara Duterte and Senator Risa Ontiveros. The full story from News 5 correspondent Mean Los Baños. It all started with Senator Risa Ontiveros questioning the budget of the Office of the Vice President for a book. The OVP is asking 10 million pesos for the distribution of a children's book called Isang Kaibigan or a Friend, authored by Vice President Sara Duterte herself. When Hontiveros asked what the book was about and how many copies the OVP wants to purchase, the Vice President was suddenly set off. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. VP Sara then went on to dredge up her history with Hontiveros, who apparently had repeatedly asked Sara for help to win votes back in 2016. Noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. Dalawa, Madam Chair. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. At nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? It was at this point that Finance Committee Chairperson Grace Poe had to intervene. Poe explained that the budget hearing is not about anyone's political history and asked the Vice President to simply sum up her book's concept. Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, di ba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Before the verbal tussle over the book, the tension between Duterte and Hontiveros was already brewing. Hontiveros questioned why some of the OVP's programs seemed similar to those of other government agencies, like livelihood support, burial and medical assistance, and other social aid. Duterte explained that they just can't say no to people asking for help. Hontiveros then suggested to place the OVP's budget to other line agencies already involved in providing assistance. This set the Vice President off. Quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. Wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa.
dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas. In the end, the Vice President got what she went to the Senate for, the full 2.03 billion peso budget her office proposed, which now is on its way to the plenary for presentation. Reporting for News 5, Mean Los Baños, we are One News. All right, time to now head down south where yung politics ay mas kasing exciting din. No? Giving us updates is One News Cebu Desk and the Freeman Editor, Dale Israel. Dale, maayong hapon. Anong balita dyan? Yes, maayong hapon, Lord and Denise. Again, here in Cebu, the politics is very, very colorful. But before that, we'll tell you about the State of the Province address of Governor Gwen Garcia, which highlighted that the province is still the richest province in the entire country with a net asset of 309 billion pesos as of December 31, 2023. In fact, Garcia said that this is 74 billion higher than the previous year. To quote, she said the state of the province is strong, and in fact, it is super strong daw. So Garcia attributed the wealth of the province to the so-called local unity among officials in the province of Cebu. As of now, as of latest count, 50 out of the 51 towns and cities of Cebu, or the towns and cities, city mayors of Cebu, are allied with the Garcias. So the governor, however, said that the wealth of the province comes with a responsibility to bring in more services and programs to alleviate poverty in Cebu. She promised to concrete some 264 kilometers of barangay roads before her term ends. Garcia also said to develop further small, and medium enterprises by providing capital to them. And some 3,000 solar lights will also be installed to over 100 kilometers of provincial roads in Cebu. And she also earmarked some 2 billion pesos for bulk water projects and waterworks for 12 municipalities, which will benefit some 60,000 residents. Since the SOPA is like a sauna, so residents here in Cebu or in Cebu province would be keeping an eye whether the governor will fulfill these promises she made during her speech. Like last night, almost all of the mayors and Cebu-based congressmen were at the Capitol Social Hall for the event. There's also a Russian delegation. This delegation will be here for a conference that will talk about advancements in medicine, especially about combating cancer. They also talk about sewerage and waterworks, aside from business investments for Cebu. Meanwhile, this is a breaking story. We just got information that Mandaue City Mayor Jonas Cortez was meted a 1-year suspension from the office of the Ombudsman. The order was dated August 12, and it is for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of service. This is a penalty of suspension from service for 1 year without pay. We only have bits and pieces of the information right now and are also waiting for the full information regarding this event. And we're still trying to reach Mayor Cortez for comment. And I believe his office is arranging a press conference this afternoon regarding the order from the Ombudsman. As you may remember, Cortez was among those mayors that left PDP, the PDP party of the Dutertes. And that makes makes 2 mayors from Metro Cebu that were suspended. As you may remember, Cebu City Mayor Mike Rama was also placed under preventive suspension for 6 months following a case filed by employees who claimed that they were mistreated and they were not given their pay. Back to you guys. Oo, Dale, palinaw lang. Okay, ito ba supposedly, alam ko breaking pa lang, pero was he suspended supposedly for unauthorized appointments? Tama? Pero marami pang issue yan, di ba? Yung pagputol daw ng mga mangrove trees. Ano-ano pa ba yun? Medyo parang marami pang charge na possible. There's a lot of cases filed against Mayor Cortez, and as you mentioned, there's an appointment, and there's about the mangrove trees in Pacnaan. We were still trying to get the information which case was ordered. I mean, which case was used in the suspension order from the Ombudsman. Lord? Tita Denise, may tanong nga sa ating Tito Dale. O, nakarating na ba dyan yung ano? Ano? Isang kaibigan. Nandiyan na ba? Hindi. Alam mo, mabuti pa sa Cebu, may unity pa rin. Kaya mayaman pa rin ang lalawigan. Ano, tama, Tito Dale? Unity can lead to progress. Muulan si Tito Dale. Sige. Para siyang hostage na tinutukan. Okay. All right. Tito Dale, we'll talk to you again. Thank you.
Laking salamat. All right. That was One News Cebu Desk and the Freeman editor, Dale Israel. Okay, right now, FIVOX clarifies that the thick smoke in Metro Manila is not caused by the Taal volcano. Oh. It is because of poor air quality. Mobile Journal Francis Orsio reports. Marami ang nabahala na magdulot ng VOG ang Bulkang Taal. Nagkalat pa nga ito sa Calabarzon. Pero ang makapal na usok sa Metro Manila, galing din ba talaga sa bulkan? Maga ang mata ng netizen na ito matapos daw magmotor sa Batangas. Naikuskus niya raw kasi ang kamay niya sa mata habang nababalot ang lugar ng volcanic smog o VOG. Ayon sa FIVOX, masama ang VOG sa kalusugan. Maaari itong magdulot ng iritasyon sa mga mata, lalamunan at respiratory tract. Sa kuhang larawan na ito sa Batangas nitong August 19, halos mag-zero visibility na ang probinsya dahil sa VOG. Ilang linggo na kasing naglalabas ng sulfur dioxide o asupre ang Bulkang Taal. Pero paliwanag ng FIVOX, ang 3,000 toneladang volcanic gas na ibinubuga nito, mababa pa. Yun nga lang, kahit daw na mababa, ang weather conditions sa paligid ng Taal ay sapat na para makabuo ng VOG. Kung napapansin po natin sa mga nakalipas na araw, halos wala pong hangin, napakainit. Isa pa po ay kailangan maaraw at mataas po ang humidity. So kapag ito pong mga sangkap na ito ay nandyan, nagkakaroon po tayo ng VOG kahit mababa po ang konsentrasyon ng volcanic SO2 na binubugan ng Taal. Kasabay ng VOG sa Batangas, tila nabalot din ng makapal na usok ang Metro Manila. Pero paglilinaw ng FIVOX, ang smog sa Metro Manila ay walang kinalaman sa VOG mula sa Bulkang Taal. Sa monitoring stations nga ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources, ang smog sa Metro Manila ay dahil sa mababang kalidad ng hangin. So kung titignan nyo nga po, parang galing pa nga po ng Metro Manila ang lahat ng haziness sa paligid. So hindi po pwedeng manggaling ito sa Taal Volcano at hindi nga po yan mapapadpad papuntang norte o Hilaga dahil wala nga po tayong hangin. Sinang-ayunan din yan ng Pag-asa. Ang hangin daw kasi sa paligid ng Taal ay kalmado kaya hindi makaalis doon ang volcanic smog. At kasabay nito ang presensya rin ng high pressure area. Pag high pressure kasi more on sinking air. Pag nagsisink yung hangin din po natin is mas nai-impede yung pagpunta sa atin ng VOG. Dagdag pa ng Pag-asa, maaring dahil din sa thermal inversion kaya natrap ang polusyon sa kalupaan. Ang polusyon, di raw nakakaangat dahil magkaiba ang surface temperature na mas malamig kumpara sa temperatura ng atmosphere na mas mainit. Nakatulong naman ang pag-ulang dulot ng localized thunderstorm sa paghupa ng smog sa Metro Manila. Nananatiling nasa alert level 1 ang Taal Volcano. Kaya paalala ng eksperto, kung hindi maganda ang kalidad ng hangin, VOG man yan o smog, mainam na magsuot ng mask. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Alright, you're still watching Afternoon Delight on One News. It is time for another breather. We'll be right back. August 21st, 1991. In Moscow, a coup by hardline communists against Soviet leader Mikhail Gorbachev collapses. Leading the popular uprising against the coup plotters, Boris Yeltsin, president of the Russian Federation. Gorbachev returns to power, but the Soviet Union dissolves by the end of the year, effectively ending the Cold War. 1940. In Mexico City, Leon Trotsky, the exiled Russian revolutionary, dies after an assassin drives an ice pick into his skull. Soviet leader Joseph Stalin, Trotsky's longtime rival for power, is widely believed to have arranged the murder. 1831. In Virginia, Nat Turner leads a slave rebellion hoping to spark a slave uprising in the South. Dozens of whites are killed before the violent revolt is quickly defeated. Turner is later captured, tried, and hanged. 1959, the American flag gets its 50th star as President Dwight Eisenhower signs an executive order proclaiming Hawaii a state. 1904. Count Basie, one of jazz music's greatest band leaders, is born in Red Bank, New Jersey. When you
and 1938. There'll be time enough to count when the dealing's done. Kenny Rogers, the country singer and songwriter with decades of hits, is born in Houston, Texas. Today in history, August 21st. Sophia Manos, The Associated Press. And we're back here watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lord de Vera. Alright, bago magtapos ang Agosto, isang pagpupugay muna sa wikang pambansa. At Tita Denise, i-ready mo na yung mga language questions mo dahil makakasama natin ngayon ang Senior Language Researcher ng Komisyon sa Wikang Filipino, o KWF, sige dong Roy Rene Kagalingan. Tito Roy, magandang hapon at thank you sa oras mo. Lord de Vera at si Denise Tan. Magandang hapon po. Magandang hapon. Magandang hapon, Denise at Tito Lord. At sa mga tagapanood ng Afternoon Delight, bati po ng maligayang buwan ng wika at pariwang sa buong Pilipinas ng ating wikang pambansa. Alam ko, parang Super Bowl ninyo ang Agosto. Napakarami niyong ginagawa. Thank you. Naisingit mo kami, Tito Roy, sa schedule niyo. Okay, unang tanong. Ang tema ng pagdiriwang sa taong ito ay Filipino, wikang mapagpalaya. Siguro marami yung tatanong, paano tayo papalayain ng wika? Ito ba'y parang mga uring manggagawa din? Mga ganyan. So, ano ba ang paliwanag sa ganito, Tito Roy? At nagbibigay yung ating wikang pambansa, no? Batay rin sa kasaysayan nito bilang pinaglaban ng ating mga napuna sa atin ng mga ninuno na pagbuklo rin tayo. Unang-una talagang kalayaan dinudulot ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Nagkakaroon tayo ng unifier, no? Ng binder bilang mga Filipino. Sabi nga ni Quezon noon pa, hindi pwedeng umiral ang pambansang kaluluwa kung walang pambansang wika. Kaya napakahalaga na magmeron tayong wikang pambansa at ito yung nagbubuklod sa atin. At posible, no, bilang kakayahan niya na maging progresibo pag ginamit natin bilang mga Pilipino na makalaya tayo. Napangunahin na sa sinasabi ni Renato Constantino na miseducation, no? Napakalaking factor o salib ng wika, no, sa ating misedukasyon bilang mga Pilipino. Kaya umaasa rin tayo na sa paggamit natin ng Pilipino, makalalaya tayo mula sa miseducation. Tito Roy, alam natin na taon-taon sineselebrate natin to. Pero ano ba yung kakaiba dun sa selebrasyon ngayong taon? And saan ba siya sineselebrate? Pero sa mga eskwelahan, because that's what we grew up with, no? Taon-taon sineselebrate yan. Inabot mo ba yun? Oo naman. Maria Clara. Oo, tsaka nagde-declamation ako, no? Oo. At Tito Roy, may binago ba ang KWF para sa paraan ng pagpapromote? Ayan, umaasa naman din tayo na ang bawat pagdiriwang ng buwan ng wika, no, ay iba sa bawat taon. Kung iisipin nga natin, posible na parang tayo lang yata yung bansa sa daigdig, no, na nagdiriwang ng sarili nating wika. No, at kailangan natin yung ganoon bilang paalala. Pero may nakita nga ako kahit sa Turkey, meron din silang pagdiriwang ng kanilang wikang pambansa. Pero sa atin, gusto natin talaga maging pambansa yung pagdiriwang. Mula sa mga nasa Batanes hanggang sa dulo ng Mindanao ay pinagdiriwang. At yung paraan ng paggamit ng Filipino ng mga kababayan natin ang nangingibabaw sa pagdiriwang. Sa amin po talaga ang hamon namin, mas magamit yung Filipino ng mga mag-aaral sa kanilang pananaliksik. No? Yun yung aming trust ngayon na magamit yung Filipino bilang wika ng saliksik. No? Sa halip na yung puro mga yung mga gagawin natin ay mga contest, mga palakambini, beauty contest sa wika, ganyan. Parang gamitin pa natin sa paraang makatutulong sa mga ibang Pilipino. Gaya nga ng pananaliksik. Oo. So yun po yung hamon namin sa ating mga mag-aaral at mga naalala ko, Tito Roy. Tito Roy, naalala ko isang tema ninyo several years ago, panahon pa yata ng COVID yun. Ang Filipino na ginagamit sa scientific research. Sabi ko, ay, okay ito magandang na parang tinatry mo dalhin ang Filipino doon sa modernong larangan. Pero Tito Roy, malinaw ba sa mga taga-KWF halimbawa ang usapin ng prescriptive versus descriptive na paraan ng ng wika, no? Ang KWF syempre siya yung in charge sa paglilinang at sa pagde-develop ng ating wika. Okay, ang prescriptive kasi ay yung parang ito ang dapat. Ang descriptive naman tinatanggap mo kung ano realidad doon sa mas malawak na larangan. At kasama dito ang social media, no? So Tito Roy, halimbawa, sa diksyonaryo na
na meron ang KWF, kailan ba natin i-decide kung tatanggapin ba natin itong, alam ba, yung aesthetic ng mga salita na gaya ng mga ganyan, ano? O nonchalant na ibang context paggamit? Ayan. Sa wika, syempre yung ating pagbibigay ng prescription ay informed din yun, ng datos mula sa field, mula sa descriptive na mga paraan ng pag-aaral ng wika. Kaya napakahalaga na kinukuha rin natin at nakikinig tayo kung saan tayo pinapatungo ng datos. Kaya mahalaga yun. Tapos yung prescription din sa paggamit ng wika, sasabihin din natin na may kalayaan naman din mga kababayan natin sa kani-kanilang paraan ng paggamit ng Filipino. Mahalaga nga yun patunay na buhay yung wika natin, at laging nagbabago, patuloy na nagbabago. Pero pagdating sa mga usapin ng mga formal na convention, doon tayo may susundin. Bawas spelling para sa formal na sulitin, meron tayong pwedeng pagbatayan ng mga teksto na pwedeng sundin. So lagi yun, hindi naman nagbabanggaan yung descriptivist at yung prescriptivist na approach. At maganda nga talaga na inform, yung mga bubuuin mong policy buhat sa saliksik. Kasi kung hindi, yun, parang hindi naman tayo pwede mag-imbedyo lamang ng mga polisiya. Correct. Kaya napakahalaga na inform ng pag-aaral lagi ang ating mga desisyon. Correct. Halimbawa, Tito Roy, ito, mag-shift na tayo ng paksa at Tita Denise, mag-ready ka rin. Halimbawa, kung maglalagay, ang natural kasi sa atin, ay lalagyan lang natin ng A, halimbawa, collapse. Kunyari, iba pipilitin. Kumulapso ang depensa ng Hinebra, sabihin na ganyan, di ba? Parang kala natin tama na. Pero may panggagalingan dapat. Halimbawa, kung hiram na salita, ano ba yung batayan? Halimbawa, hanggang ngayon, Tito Roy, may issue pa rin ko, sinabi ko, kunyari, na, ano tawag dito? Yung hiram na respeto, kala natin lahat na eto ay, ano na nga ba yung salitang yan na very, very, pag pinainggan mo parang mali. Pero mas tama kasi sa Espanyol galing, Tito Roy, ano ba yung mga talagang, hanggang ngayon, pag naririnig mo sa media, sa mga balita na ginagamit ng mga reporters, anchors, ito matayo pa rin ang balahibo mo. Sample. Tawag doon ng dati naming tagapangulo siya, paglusang alagad na si Ingrid S. Almara. Chokoy. Hindi Espanyol, hindi Ingles, nag-ahalo yung gamit. Number 1 dyan, imahen. Laging nagagamit yung imahen. Imahe, yung nagiging chokoy. Kasi yung original niya na Spanish form ay imahen, I-M-A-G-E-N. Tapos, pag English, image, di ba? So, parang in between siya, yung gamit, nagiging imahe. Dapat may N kung magbabatay tayo sa Espanyol, imahen. Kung English naman ang panghihiraman, edi image, spell natin ay M-E-Y-E-S, image, di ba? So, pili na lang tayo doon, O number 2 pa, yung aspeto. Yan. Lagi Yung sinasabi ko pala, nakalimutan ko. Ang ano talaga, Espanyol. Espanyol siya na aspekto, A-S-P-E-C-T-O. Kaya pag naging Filipino, A-S-P-E-K-T-O, Aspekto. Kapag English na ng pangyayaraman natin, hindi gamitin yung aspect. So yun, mga in-betweeners, tawag natin sa nagamit. Na pagka lumalaganap sa media, talagang nagagamit din sa normal na mga usapan. Pero Tito Roy, what's your take or I guess the KWF's take on syempre itong henerasyon natin is yun na nga katulad ng na-mention mo, meron na mga shokoy na shokoy na salita. And at the same time, yung mga nahihirapan na rin na alamin o gamitin mismo yung tamang mga salita in Tagalog for their sentences. And what has to be done to be able to, I guess, manage this? Parang saan sila dudulog? Ganun ba yun? Sinong authority yung lalapitan nila? Ayan, una muna, kailangan talaga yung mga bata, makita rin kasi nila yung kumpiyansa ng kanilang nakatatanda sa paggamit ng sarili nila. Kasi kung halimbawa na hinahayaan lang din natin yung mga bata natin na lumaki at magkonsumo ng informasyon at entertainment gamit ang Ingles, talagang lalaki sila na pinaparot yung mga napapanood nila palagi. Laging may intervention, dapat ng mas nakatatanda para nakikita nila yung kumpiyansa ng kanila nakatatanda sa paggamit ng sarili nila. Tapos pangalawa, tandaan natin talaga yung mundo rin ng daigdig, yung daigdig ng bata sa pag-unawa ng wika, napakamakapangyarihan. Kaya dapat din iniintindi natin yung psikolohiya ng mga bata kung paano nila pinoproseso yung wika.
at doon tayo magkaroon ng intervention. Kasi puno yan ng pagiging malikhain din, no? Hindi naman din talaga, at sabihin natin, paniwalaan natin na hindi dapat monolingual lang yung paglaki ng bata o pinapalaki natin sila na English lamang. Kailangan makita rin nila. At pangunahin din, mag-enjoy dapat yung mga bata. Baka kasi nakikita nila masyado. Dapat cultural din yung pag-aaral para mas makakonect sila sa sarili nilang wika. Kasi baka nangyayari lang din talaga yung nakababagot na paulit-ulit na pag-aaral ng wika at pagkakabisa sa halip na yung malikhaing paggamit ng aplikasyon ng mga bata sa buhay nila. No? Kaya yun yung napakahalaga. Tito, isingit ko lang mabilis, no? You're talking about kids, and when kids are learning different languages, madalas napapaghalo nila. Dapat ba from a very early age, i-train na muna na diretsong Tagalog at diretsong English at medyo pagsabihan ng konti o medyo sitahin pag napapaghalo so that they don't get confused as well? Kasi pwedeng isa yun sa mga dahilan kung bakit imbis na nalalaman nila kung ano yung tamang salita in one particular language, ginagamit ng nila kung ano yung convenient for them at that moment. So sa pagtuturo ng wika, kung personal lang din na tugon dito ay hayaan lang din natin sila, yung mga bata doon sa paggamit ng wika, kung dalawa man yan, kung English at Filipino at iba pang katutubong wika, no? Sa halip na pagbawalan natin. No? Kasi baka yun yung sagabal mismo makahinder dun sa kumpiyansa nila sa mga wika na ginagamit nila. No? Hayaan lang din natin sila at pagpasok sa eskwelahan, hayaan din natin sila maproseso yung mga pagtuturo sa kanila ng kanilang mga language lesson at yung mga aplikasyon sa halip na pagbawalan. No? Na dapat diretso lang tuwid. No? Hayaan din natin talaga silang mabuhay dun sa mga daigdig ng wika nila. At habang tumataas sa paaralan ay mas malinang pa nila yung mga skills nila sa wika nila. Tito Roy, siguro more than a decade ago, siguro mga 12, 13 years ago, ang pinaka-imminent threat sa wika ay Jejemon. Meron ba tayong parang bersyon ng Jejemon sa kasalukuyan? Kasi parang lumuldag sa platform yung mga Jejemon, and I think nakuha pa rin mula doon sa text culture na limited yung characters na pwedeng magamit. Ngayon tungo doon sa SOCMED space natin ngayon na QWERTY mindset na tayo na pwede na pa rin natin ispero. Pero sa tingin ko may ugnayan pa rin yun sa mga Jejemon. Pero tingin ko mas kaya na natin bumuo ngayon ng mga pangungusap at mga salita sa ating ginagamit ngayon. Pero parang pwede natin maugnay pa rin doon sa fenomeno ng Jejemon, no? Yung paggamit natin ng wika ngayon. At muli, pagpapakita yan ng pagiging mapaglaro sa wika, pagpapakita yan ng pagiging buhay ng wika, no? Yung mga subculture na yan, na umiiralay. Halaga yan, no? Sa paggamit ng wika natin. Alright. Tito Roy, sa mga nais pumunta sa web, may dictionary ang KWF na online. Sana magkaroon ng app version nito. Pero Tito Roy, may website ang KWF at maaari nilang puntahan. Ano pa ba? Okay, ang pwedeng makita sa website na yun, Tito Roy? Sagutin ko na rin, i-plug ko na rin. Magkakaroon na rin tayo ng offline na diksyonaryo. Ay, salamat. Sana mailabas na namin ngayong Agosto. Kung may Webster, gusto ko na app yun na nagagamit. Sana mailabas pa bilang regalo rin natin ngayong buwan ng wika, no, sa ating mga kababayan. So, magkakaroon tayo ng offline dictionary. So yun po, bisita lang kayo sa kwf.gov.ph, paki-like po yung aming Facebook page, no? Marami pong mga pwede ma-download at pwede pong ma-access na informasyon tungkol sa wika at kultura natin dyan sa aming site. At sa paparating po naming pandaigdigang komperensya sa nanganganib na wika, lalo po kayo dyan, sa Oktubre po yan sa PNU. Marami pong talakayan dyan tungkol sa ating mga nanganganib na wika. Dahil 2022 hanggang 2032 ay International Decade of Indigenous Languages po, pinagdiriwang ng UNESCO at kasama po tayo sa pagdiriwang. Alright, maraming salamat sa oras mo, Tito Roy. Marami pa tayo dapat pag-usapan pero next time. Thank you sa oras mo, Roy Rene, kagalingan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Mabuhay ka at ang ganda ng relo mo, sir. Alright. At dahil wika ang usapan, nako, Tita Denise, continuation pa rin ang kahapon. Mga pangalan pa rin ng paaralan ang ating nasa I Saw the Signs at Promise last na tong edition na ito. Tita Denise. Okay, wag kang ang malamang ang nag-aaliw
ang aliw sa'yo ay pangalan ng eskwelahan ng iba. Gaya na itong unang elementary school na makikita natin sa Bacolod, Lanao del Norte. Ito ang Binuni Elementary School ang Kati sa Bacolod, Lanao del Norte. Ito naman. Nako. Ito ba yung sa isang team na sa basketball? Na pag binanggit natin ay canceled with a capital T. Ang Kangkong Elementary School, mabuhay kayo at merong heart dahil nasa Esperanza, Sultan, Kudarat. Saan kaya pinupulot ang mga tao dyan? Next naman natin. Naku! Wag naman sana. Sana din po may pumapasok sa inyo sa Linayasan Elementary School na nasa barangay Nilayasan, Altavas, Aklan. Iyan, Linayasan. Ito naman ay hindi ka lalayasan kung ikaw ay nag-aaral sa Kapogi Elementary School. Naku, baka tumambay ka pa dyan. Ito naman ay sa Sito Kapogi, Gupitan, Kapalong, Davao del Norte. Aba, hindi pala dapat tumatambay ang manok dyan. Dito malamang tatambay. Ay, naku, marami yung kilala yata dyan. At mukhang may PhD mula sa eskwelahan na yan sa Ilagan, Isabela. Ang Bangag Elementary School. Eddie Gats, man. Solid ng trip mo, man. Alright, man. Kung meron pa kayo makita ang mga kakaibang mga signs, ipadala lang po yan sa afternoonthediet@gmail.com. Tita Denise. Okay, that will do it for us this Wednesday, Hump Day, August 21st. Hump Day. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Friends, join us again tomorrow, 2 p.m. Ako pong inyong isang kaibigan, Lourdes Rivera. Have a delightful afternoon. Unity pa rin.